today I want us to, in our kasing, to make way for the Holy Spirit, to give Him way. So, gusto nato nga tagaan nato og tagaan nato og dalan, no? Hawanan nato ang dalan para sa Balang Espiritu. Amen. To give Him His proper place, His proper honor. Nga atong ihatag sa Balang Espiritu ang insakto nga pagtahod, ang insakto nga pagtagad para sa Balang Espiritu. For some of you, you're like, how do I do that? Sa uban, makapangutan nga unsaon nako na. Got questions about how you do that? Namoy pangapangutan na unsaon? Yeah. It's like showing Him that He's important by what you say to Him. Amen. Pag-practice sa presensya, pag-abi-abi ba sa iyong presensya, mao ang kung unsa imong gustong ingon sa iya ba para maabi-abi siya. So if the governor is visiting in the governor's stand and he's talking to you, and you're sitting there like this. No, for example daw, bisita na to ang governor. No, importante nga tao sa Katilingban. Are you showing the governor? Tapos naa siya sa matubangan, naa siya ginaingon sa imo Then sige ka kulipad og cellphone, imo bang girespeto ng imong kastorya? So you understand, right? So nasabtan nato, di ba? So how do you show Holy Spirit honor? So saan man imo paghatag og respeto pagtagad ang Espiritu? Okay. Siyang tagaan og atensyon. Imo siyang tagdun. Look, talk, Imo siyang open tawon. your heart to Him. Imo mag-share ka sa imong kasing-kasing. Imo siyang istoryaon. Dili nimo siya ba? Dili mo siya. Not just here, but as a lifestyle at home. Dili lang diri sa ato panagtigom. Apan isip sa atong kinabuhi bisan sa atong mga panimalay. I know how hard it is. Oh, So kabalo siya igsoon unsa kalisod. he's new. Is he from Arabia? Morocco. Oh, okay. Welcome, Morocco. It's okay. I'm only Okay, Rabita Josh. only teasing you. It's fine. I know you can't let sun touch you because you will die. I know that. I Kailan daw understand. siya nato mga Pilipino nga kung mainitan malanay. You can't let the rain touch you either because you might die. Diba? Kita ang mga Pilipino, dili pwede mainitan, dili pwede mataliksikan kay malanay. So, it's critical that we learn in this family how to develop intimate relationship with God. It's critical for your personal life. It's critical for our corporate life. It's critical for the life of the Polog, for the life of Mindanao, and the life of the Philippines. It's critical. Amen. So, importante kayo igsoon nga tagsa-tagsa nato, personal ta, nga may relasyon or pakikigala sa Balang Espiritu. Tungod kay, dili lang siya personal. Importante po siya para sa mga tao sa atong palibot, para sa Dipolog City, para sa atong shoot, para niiningita o para sa Mindanao. Can you guys please come and sit up here with us? So, dili daw mo lingkod Yeah, ya. bring your son up here. Dili lang daw mo lingkod Okay. sa tubang ikauban sa mga kaigsunan. You can sit in the back if you like, but we want you to sit with the family. You don't understand yet how important this is. You don't understand yet. Kung gusto niya nga kauban tatanan, tapat ta. Amen? But I hope someday you'll understand. Amen. We're family. We're familia. Amen. So I want to share with you out of the book of Haggai. Everyone turn to Haggai chapter 1. Sige, ato mo diha sa inyong Biblia sa libro sa Hageo, Kapitulo 1. There's only 2 chapters. Duhara man na sa kapitulo ng libro. What I'm going to talk about with you, this isn't
this isn't talking about guilt. This isn't talking about shame. This isn't talking about getting into that realm where you feel bad about yourself. That's not going to help us. Amen. So kining iyang hisgutan karon igsoon kay dili ni siya para nga mabati na pud nato nga nahukman ta or gipakasad-an ta or kanang asa na po ko napakyat, dili gyapon ko kabalo or napilit ko ani. Kay ngano igsoon kung atong tugutan daw ang atong kaugalingon nga muanha ta kita nga sige na to na kaugalingon wala na ikat Zephaniah, Haggai. mani supunya si Ageo. Page 961. 961. Page 961. Kanyang mga Biblia nga Bisaya 961. So what this is about is recognizing each one of you. I want you to examine yourself, recognize where you at with your walk with God right now. So kini atong hisgutan karon igsoon kay dili siya para nga magilty na puta. Apan pag ilas sa matag usa kanato kung asa na ta sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Kung kumusta ta sa ato ang relasyon diha sa Ginoo. Can we be honest with ourselves and the Lord? Pwede ba igsoon nga mahimot ang matinud-anon sa atong kaugalingon ug sa Ginoo? It's about recognizing where we're at and where He would like us to be. Amen. Tungod kay mahitungod ni siya sa pag-ila sa ato ang kaugalingon kung asa ta karon sa estado nako ug kung asa po ko gusto dalon sa Ginoo. And understanding, Iksoon, that through your relationship with Holy Spirit, you have all the help that you need Amen. to build this intimacy with Him. Amen. Ug sabta igsoon nga pinaagi sa imo ang pagpakigigala sa imong pagpakigrelasyon sa balang espiritu, naa nimo ang tanan nga imong gikinahanglan nga tabang. You understand that? Nasabta nato? It's nothing to get upset about or cry about. It's like understanding by faith. Holy Spirit lives in you. Holy Spirit is your helper. And as long as you depend on Him, you cannot fail. Amen. Because God's love can never fail. Amen. Tubod pa sa mutigson, dili na makatabang sa ato ang kanang sige pa nato duto natong kaugalingon nga ani ra gyud ko, ingani na pug ko, na napug ko diri, ingani na pud ako sitwasyon karon. Apan ilhon nato sa atong kaugalingon nga lagi na ako sa ingani, pero tungod kay si Holy Spirit nagpuyo sulod sa ako tabangan ko niya kay nagdepende man ko sa iya nagsalig man ko sa iya, nagsalig ko niya. The only Christians who fail are those who give up and quit. Yung mga Usually it's because of guilt and shame. Usually. no nya kasagaran sa mga muundang kadtong mga kanunay nga magduot sa ilang kaugalingon. They quit. I can't do this. It's too hard. I quit. I can't live up Nga kanunay nga to maghuna-huna. God's qualification. Ang kanunay nga maghuna-huna ba nga dili na ko kaya, dili jud na ko maabot kung unsa ginapangayo sa Ginoo sa ako dili gyud ako mahatag unsa ginapangayo ni Lord sa ako no kay kanunay nila ginapira ilang kaugalingon paubos. Anybody here, you're living up to God's expectations? Mangutana ta, kinsa man diri nga bati nimo nga kanang Raise your hand if you're living up to God's expectations. of nga you. kanang nga kinsa man nato diri nga bati nimo igsoon nga nakaabot gyud ka sa kung unsay gidahom sa Ginoo sa imo nga kanang kana bang nga I am. kinsa What are you using to measure? How are you measuring yourself? Because I am, because of the blood of Jesus, not Amen. because of my goodness. Amen. Di ba? Igsoon, syempre, expect na gyud si Lord nga mapakyesta. Pero, Thank you. kabalo siya igsoon, kabalo ta, nga, nakabot na tong ekspektasyon sa Ginoo sa ato, dili pinagi sa tong kagulingong pagkamatarong. Dili pinagi sa tong How are you kagulingong to judge pagkamayo. yourself? You judge yourself by your emotion or you judge yourself by the Word of God? No, unsaon man nato paghukom ang atong kagalingon, unsa atong sumbanan? Unsa may ato ang sukdanan sa atong pagkamatarong? Ang pulong sa Ginoo o ang ato ang makita sa atong kagalingon? Do you understand the question now? Nasabtan na Lord? to ang pangutana ni Daddy? Sometimes emotion, that's true. Sure, we all do that. Mm-mm. But we don't have to live there.
Oo, kitang tanan mabuhat man nato na, pero pwede kayo nga dili ta ditawag puno nga puro emosyon, right? di ba? So I was listening to Michael Kolianis, So naminaw si Daddy kang Michael Colianos, and he was sharing a story. nag-share siya, nagwali si Michael mahitungod sa usa ka sugilanon, usa ka story. Now, if you didn't hear what I said in the last 10 minutes, you're gonna feel bad when you hear this story. Kung wala ka na mina og tarong sa milabay nga pulo ka minuto nga igsoon, inig paminaw nimo ani nga story, masakitan ka or kanang mabati nimo nga wala jud ko diha. I don't want you to feel bad. I want you to examine yourself. Dili na ako gusto nga mabati nimo nga magilty ka, apan gusto na ako nga susihon nimo ang imong kaugalingon. So, this preacher got up. Ini nga magwawali mitindog atubangan sa simbahan. He opened to Psalm 23. O niya iyang giablihan The Lord is my ipakli siya shepherd. diya I sa shall not Salmo want. 23. Nagingon nga ang Dios ang akong magbalantay ug walay magkulang kanako. And he articulated this beautiful message O niya iyag on yung Psalm 23. iyag yung kanang gikunis-kunis pagwali kining nindot kayo nga mensahe mahitungod sa Salmo 23. And the people just look at him, O niya ang mga tao kay naglantaw ra gyud sa iya. kind of like you're looking at me right now. No, sa samang pamaagi nga naglantaw ta sa iya. And then this other man came up later, Dayon adunay usa ka laki nga mitindog na pod. and he read Psalm 23 to the people. He just read it to them. Oo. So, nauna po isa, nga nitindog sa tubangan, then iya rang gibasa ang Salmo 23 sa mga tawo. And the Spirit of the Lord hit, and people all over began to weep. Oh. Unya, samtang gibasa lang, kato ikaduha nga lalaki, mitindog siya, gibasa ra niya ang Salmo 23, tibok Salmo 23. Unya, ang Espiritu sa Dios miabot, dayon, samtang gabasa lang ning tawhanan, nangiyak ang mga tawo. So he went to the pastor afterwards, and he said, Pastor, Dayon, iyang giadto tong pastor, human, iningon sa pastor. why did I give this beautiful articulated message and the people just stare at me? So, ang una nga lalaki, mingon siya sa iyang pastor, ano siya pastor? Nindot kayo akong pagkahanay sa akong mensahe. But Ano? when you read Nang it, lantaw ra sila the nako. Spirit of God moved and they began to weep. Why is that, Kanya, Pastor? siya, anong ikaw, pastor, pag basa nimo, ikaw wala ka nagwali, nagbasa ra ka sa Salmo 23. Pero relax sila, ano man to? The pastor said, that's easy, son. Kanya, ningon si pastor nga, anak, sayon ra man na. You know the psalm, but I know the shepherd. Wow. So ningon ang pastor nga katong nagbasa, ana siya, nakabalo ka unsa ang salmo, pero ako nakaila ko sa magbalantay. And when he said that, it struck me in the heart. So pag-ingon niya ato, naigo ko sa akong kasing-kasing. And I said, I don't know you. I don't know you the way that you That's want me to true. know you, Lord. Amen. So nakaingon si Daddy siyang kagalingon nga, Lord, wala ko kaila sa imo sa maagi nga gusto ka nga maila ko nimo. This is what we've been trying to teach you. So mao ni siya ang gusto niya nga ang kanunay niya ang ginatudlo sa atoa. And I wasn't in guilt and shame. It was an acknowledgement of humility before the Lord. I don't know you the way that this man does. So sa diha nga giingon na niya sa Ginoo, wala siya sa guilt, no? Wala na niya gi-entertain nga kanang na pakyas mong ko, kailan nimo. Nga na bitaw nga duot-duot sa kaugalingon, drama-drama, wala na siya ana. Ang iya ra gyud nga giila niya sa iyang kaugalingon ba nga, hala Lord, no, ako pa. Kay wala pa ko diha nga pag-ila sa imo sa pamaagi ani nga magwali. But I'm determined with Apan the help determinado of the ko, Holy Spirit uban sa tabang that sa balang I'm going to espiritu, know you nga the way makaila ko this sa imo man knows you. nga makaila ko sa imo sa pamaagi nga kining tawhana nakailasab nimo. Amen. You understand? Nasabtan na to? Knowing full well the Holy Spirit will never let me down. Amen. Never. No, kay kung nailhan nato igsuon, kung kailata sa kinatibukan sa balaang espiritu, kay dili gyud ta mapakyas. This is why you've been given this book. So mao ni siya ang rason ngano nga gusto niya nga magbaton tag kaugalingon natong kopya ani nga libro.
because I cannot teach you any better than Pastor Vlad did on how to develop this intimacy with Jesus through the Holy Spirit. It's so simple, a child can do it. No, tungod kay wala na siya lain pang mahuna-hunaan nga pamaagi nga matudlo niya unsaon pagbaton og dutdot nga pagkikigala sa balang espiritu sa samang pamaagi nga gibuhat ni Pastor Vlad pinaagi ani nga libro. Nga tungod sa kasimple igsoon pati bata kung atong itudlo sayon kayo nila So masabtan. please don't complicate it. No, mao nga igsoon dili na nato sa himong komplikado atong pakigrelasyon kang Lord. It's not hard. Di man We just lisod. make it hard. Kita ra lisod-lisod. What is hard is to practice His presence every day. Tinuod na siya. That's what's hard. True. Ang lisod, no mo ni siya nga ma-practice nato nga naata kanunay kada adlaw sa presensya sa Ginoo. That's where we're constantly challenged. No kay diha man gyud ta kanunay nga mahagit Okay, nga so magpabilin sa presensya. Haggai, he was a prophet. So kini si kumparing Hagiyo kay kuani siya usa ka propeta. Hagiyo. Haggai. Ingo Hagiyo. Ka Hagiyo okay ngon niya? Alagi. You're not saying it right. It's Haggai. Hagiyo. No, it's not Hagiyu. No, that's how say That's it. how you say it, but that's not the proper way to say it. In Bisaya then. Yes, I know it's Messiah, Yeah. but it's still not right. O Hagay. My name is Mark, and you can say it in Visayan, Mark, but it's still not correct. It's still Mark. Yes. Because you don't say or, you say a, me or. I'm saying it how they wrote it in the Bible, in their Bible. No, you're saying it how you pronounce it. Oh, see, oh. Yeah, That's how in they wrote Visayan. This translation is really bad. Tinood, bitaw. Daghan siyang mga ano, wala. Am Let's- I done harassing you enough now? Okay. That sounds like something that you throw up. Hagu. Murad mo kuhan, kasukon. I'm only teasing you. Lighten up. Oh. Relax. Kaya mura kag nahukot sa imong gilingkuran. Oh, gano'n. Lagi. You never know when I'm teasing, do you? Ha? Prepare na sila, Dad. They're preparing themselves for Okay. meat Well, it's meat. or bones. Well, what the Lord was telling the prophet to tell the people of God So, unsa ang ginasulti sa Ginoo diha sa propeta para isulti sa mga katawhan. you were told to begin to build my house 18 years ago, and you still haven't started. So, niini nga propeta, niini nga libro, kaya ang Ginoo nagaingon pinagi kang propeta Hagay or kang Hagay, nga gisugo mo na ako nga magtukod mo sa kong panimalay, 18 ka tuig na ang milabay, pero wala pa gyud mo'y gisugdan. So, by the way, the Jewish guy, Yeah. a Jewish scholar would tell me, you don't pronounce it Haggai. He would correct my English. How do you? I don't know how the Jewish guy would say it, but it won't be the same way as I do. So ang mga Hudiyo daw kay dili daw pud Hagay ang pag-pronounce sa ngalan ni Hagiyo. Di ba? No, he wouldn't. You. Hagay. Japanese. Maybe he would. Anyway. So the prophet's correcting the Jewish people, the people of God. Collected my house So to kini nga build your own house. So kini nga propeta kay iyang ginabadlong ang tawhan sa Dios nagaingon siya ba nga nag-una-una mamugtukod sa inyong kaugalingong panimalay imbis nga inyong tukuron una ang panimalay sa Okay, Dios. so follow along with me. Let's start in verse 2. Sige, sabay lang mo igsoon. Thus says the Lord of hosts, these people say the time is not yet come that the Lord's house should be rebuilt. Josiah ordered it 18 years before. Diha ta sugod sa bersikulo 2. Busa ang Dios sa mga panahon nag-ingon,
kining mga tawhana nagasulti nga dili pa insakto ang panahon para nga tukuron ang panimalay sa Dios pagbalik bisan pa man nga si Haring Ciro nagsugo na gabuhaton kini di tuig na ang milabay. Then came the word of the Lord to Haggai, the prophet. Is it time for you to yourselves dwell in your parents' houses while this house of the Lord lies in ruins? Busa, versikulo 3, unya miabot ang pulong sa Dios, pinaagi kang hagiyo nga propeta nag-ingon. Panahon na ba hinuon nga kamo sa inyong kaugalingon magpuyo sa inyo ang mga gidayan-dayanan ug nindot nga mga panimalay, samtang kining panimalay sa Dios nagpabilin nga guba. So what I want you to understand is prophetically, how does this apply to us right now? So, ang gusto nato nga makita karon igsoon nga lantaw nato unsaon nato kini pag-aplikar sa ato ang panahon ug sa ato ang kinabuhi karon. Okay, when I look at the body of Christ today So kung iyang around the lantawon, world, it is lying in utter devastation, desolation, in utter ruin. nga kung atong i-aplikar igsoon sa ato ang panahon, sa ato ang kinabuhi karon, nga kung atong lantawon ang lawas ni Kristo sa kinatibukan, tibuok kalibutan igsoon, nga ang lawas ni Kristo makita nimo naagyod sa estado nga kaguba. And it's really simple. Unya simple ra kayo. We've abandoned the blueprint of God for a man-made blueprint. No, kay nganong makaingon ta nga guba ang lawas ni Kristo? Kay giabando na. Gipasagdaan na kung unsa ang plano nga gihatag sa Ginoo, imbis nga ang plano sa Ginoo gamiton, gibuhat sa tawo nga tawhanon nga plano. On how to build the house of the Lord. Sa unsang pamaagi, sa pamaagi kung unsaon unta pagtukod sa panimalay sa Dios. That's true. How can we build the house of the Lord the way He wants it built when we have no intimacy with Him? Unsaon nato pagtukod sa panimalay sa Dios sa pamaagi nga gusto niya tukuron ang iyang panimalay kung kita wala tay pakikigalaay sa Ginoo. Are you there? Napa mo diha? So I've been preaching many years, intimacy. So daghan ang mga tuig. Katuigan nga kanunay siyang nagawali kanato pakikigala, pakigsandurot, pakigrelasyon. Yet I myself fall short. Apan bisan siya may kapakyasan usab. I understand Nung busa masabtan niya how hard it is, unsa ka lisod. but we also must understand by faith that we can change. No apan kinahanglan nga masabtan pud nato pinaagi sa pagtuo igsoon nga pwede gyud ta mausab. Pwede pa gyud ta If we are mausab. determined that we're going to change, do it God's way, we can change. Amen. No kung mo determinar ta igsoon ba kung mo kumitar gyud ta sa tong kaugalingon nga gusto gyud ko mabag-o, magpabag-o gyud ko. Pero dili ako magbago, pinaagi sa tabang sa Ginoo. So as far as the house of God lying in ruins, to me that looks like a church that's not walking in the fullness of the Lord. We're walking far below His intentions for the body of Christ. So kung imong lang taon igsoon, unsa itsura sa usa ka guba nga simbahan or guba nga lawas si Kristo, tungod kay makita nimo nga guba siya kay ngano? Ang mga kasimbahanan, ang mga katawhan sa Dios, wala naglakaw sa kinatibuk-an nga plano ni Kristo para sa matag usa kanato. See, without intimacy with Him, how can we truly represent Him to the lost and dying world? Amen. No, kung walay pakigsandurot, walay pakikigalaay, walay pakigrelasyon uban kaniya igsoon, unsaon man nato pagrepresentar kang Hesukristo ngadto sa kalibutan nga natigwalaan. See, what's lacking in us? Unsay kulang sa atoa? What is the price of no intimacy? No unsa may ganti igsoon kung wala ko'y relasyon sa Ginoo, kung wala ko'y suod nga pakigrelasyon sa Ginoo. Who are we to Jesus, the bridegroom? Who are we? No para kang Jesus nga siya ang atong pamanhunon kinsa man ta. Kita ang iyang The bride. Kita ang iyang Now, pangasawanon. what will happen in a marriage when there's no intimacy between the bride and the bridegroom? Unsay mahitabo? What won't happen? Unsay igsoon, unsay mahitabo, unsa puy dili mahitabo igsoon kung ang pamanhunon ug ang pangasawanon walay dili sila close, no?
O wala sila relasyon. Dili sila suod. Unsa may tabo? Separation. What won't happen? Will they be able to reproduce without intimacy? No, makapanganak ba sila kung dili sila suod? Kung kung dili sila mag-uban? Nabay bunga? You're gonna have no baby if there's no intimacy. Di ba? So walay maanak nga kuya, walay mahimong anak kung walay mahitabo nilang duha. Because the church is supposed to be reproducing disciples of Christ, followers of Christ, who lay down their lives like Jesus. Natungkol kay, ang simbahan igsoon dapat nga nagapamunga, nagapadaghan og mga tinun-an nga sumusunod ni Kristo. But what is the church reproducing without intimacy? Apan unsa man ang ginapadaghan sa simbahan kung walay intimacy, kung walay pakigsuod, walay pakiguban, walay relasyon. Daghan manga immature, No, ang nagkadaghan lang kay mga kuya. selfish. No, immature, but pasabot, wala pa nitubo. Dalo, hako. Kaugalingon lang ang gihunahuna. Gotta drink milk. Nga kinahanglan pang paimnon o gatas. Milk. See, the true representation of God to this world, you look no further than Jesus when he walked the earth. That's representing our Father in heaven. Amen. So, ang itsura dapat sa usa ka simbahan, ang itsura dapat sa usa ka Kristohanon, kaya nagkinabuhi sa samang pamaagi, nga nagkinabuhi si Jesus. Kung gusto ta makakita, unsa day ko dapat? Lantaw na to si Jesus, ing anak ta dapat. It's all about power. Kaya mahitungod sa tanan sa gahom. Naglakaw sa gahom, nagkinabuhi sa gahom. No, God will give people gifts that are evidence of his power. But if you demonstrate the power of God without intimacy with God, it will destroy you. No, tinuod igsoon nga ang balang espiritu mohatag siya mga gasa, no? Ebidensya sa iyang gahom. Pero kung gamito nato ni siya nga ebidensya nga walay pakigrelasyon, walay suod, walay pakiguban sa iya, kita mo'y maguba. Because many have power and no, they don't have any character, they're not mature. No, daghan nga naglakaw sa gahom pero walay batasan. So they've corrupted God's power. No, wala pa Misrepresenting it. wala pa pagkahamtong ba? Wala pa ang insaktong pamatasan. So kang kinsang karakter man ang ilang gi-representar. How? Sa unsa? They're bringing attention to themselves, they're bringing the glory to themselves instead of giving God the glory. No, so sa inganang pamaagi naglakaw sa gahom pero wala pa ang pagkahamtong sa kinaiya, ang himaya dili padulong sa Ginoo, padulong sa iyang So kaugalingon. you have thousands of Christians with the gift of prophecy. It's a gift that God gave them the gift, but they will not give you a prophecy unless you give them what? Kwarta. And the people of God flock to them to give them the money to hear a word that they could go to God in intimacy and hear it for themselves. Tinuod. No, daghan kayo igsoon, dilibuan ka mga katawhan nga mga Kristohanon nga gigasahan sa Ginoo nga adunay gasa sa patag ug pulong gikan sa Ginoo. Apan dili kaniya propesiyahan, daghan kayo moingon ani. Mohatag ko nimo og propesiya gikan sa Ginoo pero tagay kog 500. Kunya daghan kayo mga tao, daghan mga Kristohanon magpila. Pilahan nila ning mga klase nga mga propeta para magbayad, para makadawat og pulong sa Ginoo. Nga pwede man ta mismo. Pwede ta makakuha og pulong gikan sa Ginoo. Unsaon? Pinaagi sa ato ang suod nga pakigigala sa Ginoo. The anointing is not for sale, Ixoo. Amen. Igsoon ang dihog dili na pwede ibaligya, dili siya pangbaligya. Freely you receive, freely you give. Amen. Libre ka nakadawat, libre nimo na ipanghatag. Why'd you change my channel? I did not. You changed my channel, didn't you? When I wasn't looking. So the Lord's asking,
You live in your houses, your paneled houses, while the house of the Lord lies in ruin. Therefore, verse 5, therefore says the Lord, consider your ways and set your mind on what has come to you. Versikulo 5, busa, nag-ingon ang Ginoo sa pangapanon, ang Dios sa mga panon. Suta ang inyo ang mga kinabuhi, ug ipahimutang ang inyong panghuna-huna, sa kung unsay miabot kaninyo. You have sown much and reaped little. Nagpugas ka mong daghan, apan gamay lamang ang inyo ang naani. Consider your ways and how you have fared. Verse 8. Look at this with me. Iksaon. Diha sa 8, igsoon ng tawa. Go up to the hill country and bring lumber and rebuild my house. Hallelujah. Tungas kamo dito sa bungtod, ug pagdala kamo og mga kahoy, ug tukura pagbalik ang akong panimalay. Hallelujah. Go up to the hill country. What does that mean for us right now? Unsay bot pasabot ana para nato nga panahon igsoon nga mutungas No. kita sa bungtod. Not run back to the bukid. Dili bot pasabot ha nga mao ning kumpirmasyon nga muuli nami sa mong bukid. Where is your secret place, Iksaon? No, bot pasabot asa ang imong sikreto nga dapit. You know the secret place? Abalo mo unsa ang sikreto nga dapit? The secret place is where you spend your time with the Lord. No, ang sikreto nga dapit mo, ang dapit diin nimo gina abi-abi imo ginatagbo ang Ginoo. Inyo ang ditananan ba ni Lord? That's where you're alone, you and God. No, It's diin you nga and Him. maginusara ka ba ikaw ug ang Ginoo, ikaw ra gyud ug ang Ginoo. That applies to our children to learn this. No, apil pod ang mga bata, ang atong mga anak, ang makaton po dapat sila ani. And bring lumber No, magdala tag kahoy and rebuild my house. ug magtukod ta sa iyang panimalay. Bring your offering before the Lord. No, dalo nato ang ato ang mga halal na tubangan sa Ginoo. The sacrifice of praise. Ang ato ang mga sakripisyo sa pagdaig. And I pleasure in it, Unya mahimuot ako niini and I will be glorified, says the Lord, ug mahimaya ako ang Dios sa gingon. by accepting it as done for my and by displaying my glory in it. Wow. Pinaagi sa pagdawat niini isip nga gibuhat alang sa akong himaya ug sa pagpakita sa akong himaya niini. Okay, so what gives the Lord pleasure Unsa may according to this scripture? Sumala ani nga bersikulo igsoon, unsay makapahimuot sa Ginoo? What Sumala does it ana. say? Look at what it says. Lantawa, unsay gingon diha? Unsa daw makapahimuot? Bersikulo 8. Ang pagtukod sa templo, rebuilding His house. Okay, we're called today to build the house of the Lord. To Ginatawag ta, rebuild it ginatawag ta karon igsoon nga tukuron pagbalik ang panimalay sa Dios. according to His blueprint. Sumala sa iyaang plano. Okay, Psalm 127:1 says, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it, but the people build it according to God's specifications, then He's pleased, and then He blesses it. Amen. No sa Salmo 127:1 nag-ingon diha, gawas kong ang Dios ang magtukod sa iyaang panimalay, kadtong mga nagbudlay sa pagtukod niini, kawang lamang ang ilang pagpaningkamot. Apan ang Ginoo nagatudlo nato igsoon, magtukod ta sa pamaagi sa plano sa Ginoo, mahimuot siya dayon iya ang panalanginan. But what we have today is humanism, Apan unsay naa nato karon, mao ang man-made tawhanon, religion, tradition, tawhanon binuhat lamang sa tao nga relihiyon ug tradisyon trying to build the house their way nga naningkamot sa pagtukod sa panimalay sa Dios sa ilang kaugalingong pamaagi lang, with their blueprint, sa ilang kaugalingong plano. and then they ask God to bless it. Dayon moingon dayon sila sa Ginoo, Lord, nagtukod mi sa mong kaugalingong plano, panalangini in taon may maluoy ka. We do that in our own life. Lord, I'm going to do it my way, and you bless me. Di ba kita po sa tong kaugalingon ning ana pud ta usahay, no? Lord, ako'y magbuot asa ko padulong unsay ako ang buhaton,
Dayon wa ko'y labot unsay mo'y kastorya Lord, unsay imong plano, dayon Lord, panalangin ni ba tawo ni. I'm going to come to you when I feel like it. No, then ayahan na I'm going dayta. to do it how I want to do it. Ayahan na dayta mo ingon sa Ginoo, Lord, naunsa naman tabangin ko kay murag nagapildi-pildi naman, kalugi-lugi naman ko ani. Pero Lord, sa karon ako sa And I imong want plano you sa to paglalang bless it. kinabuhi. Dayon, moingon dayon ta nga Lord, panalangin ni. Kay mulargan ako. Are you understanding? Are you understanding? Nasabtan na to? You keep changing my page. Ay, wala, please. And I read to you last week Psalm 34. Remember, how do we please God? Hallelujah. No, unsaon daw? Sa niagi semana, iyang gibasa sa ato ang Salmo 34. Sumala ato nga Remember? kapitulo igsoon, unsaon daw nato pagpamot ang Ginoo? Don't look it up. Worship, holy and reverent worship. Reverently fearing the Lord. No, balaan o dahil sa Ginoo. You looked for harvest, much harvest, and it came too little. Even when you brought that home, it blew it away. Na. Right here. Verse 9, versikulo 9. Nangita kamog daghan nga mga alanihon, apan lantawa gamay lamang hinuon ang nabilin. Ug bisan pa man nga inyo kining gidala pauli, ako lamang kining huyopon palayo. Nanaman. Kay ngano? Because of my house which lies waste, while you yourselves run each man to his own house, eager to build it and adorn it. Tungod, kay ang akong panimalay, nga makaluluoy lang taon o nagpabilin nga guba, apan kamo sa inyong kagalingon, nagkandaiya og dagan pabalik sa inyong kagalingong mga panimalay, naninguha og naningkamot sa pagtukod ug sa pagdayan-dayan niini. Are you seeing it, Igsaon? Makita na nimo igsoon? Do you see how it applies to us? Makita nimo sa unsang pamaagi nga aplikar He's nato. talking sa about atong kagalingon. priority. What's our priority? No, ang iyang ginahisgutan diri ba nga unsa man ang hanay sa tuang prioridad. See, is the priority in this house building the house of the Lord, or is it building your own empire, your own way? No, ang What unsa man one is it, Igsaon? no sa imong pagtukod igsoon, unsa man ang imong prioridad, unsa may importante para sa imoa? Ang imong ang pagtukod ba sa panimalay sa Dios o ang pagtukod sa imong kaugalingon nga imperyo? Asa man ana? Sa Are you imong kinabuhi. understanding? Nasabtan na to?